Paglabas ni na Sub-Aro at Otto, sinalubong sila ni Ram na inutusan ni Roswaal para tulungan si Sub-Aro. Sinabi ni Ram na kailangan na nilang tumakas habang abala pa si Garfield sa pagbabantay sa trial ni Emilia, pero tumanggi si Sub-Aro dahil may kailangan pa siyang gawin. Pumunta siya kay Roswaal para tanungin kung miyembro ba si Beatrice ng Witches Cult. Tinanong ni Roswaal kung bakit at ipinaliwanag ni Sub-Aro na nakita niya itong may hawak na gospel. Mariing sinabi ni Roswaal na hindi ito gospel kundi isang bihirang magical text na nakakapagsabi ng hinaharap at 2 kopya lang ang umiiral sa mundo. Sinabi pa ni Roswaal na para matulungan siya ni Beatrice, kailangan niyang banggitin ang mga salitang, "Ako ang taong iyon." Kapag sinabi niya ito, makikipag-alyansa raw si Beatrice sa kanya at magiging malaking tulong sa problema sa sanctuary. Paglabas ni Sub-Aro mula sa silid ni Roswaal, tinanong niya si Otto kung ano ang plano. Sagot ni Otto, sasakay silang dalawa kay Patrash. Pero naalala ni Sub-Aro na kung may gulo sa mansion, hindi nila ito kakayanin ng sila lang. Kaya iminungkahi ni Ram na sumama siya, pero natanong nila kung paano silang tatlo kasya sa iisang mount. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Garfield na may pulang aura, halatang galit. Tinanong niya kung saan sila pupunta at matapang na sagot ni Ram, ilalabas nila si Sub-Aro sa sanctuary. Dahil sa panganib, agad hamarang sina Ram at Otto para protektahan si Sub-Aro at bigyan siya ng oras tumakas. Habang paalis sina Sub-Aro at Otto, sumipol si Otto at lumabas ang mga taong bayan ng Arlam bitbit ang mga lampara, handa silang gabayan si Sub-Aro papunta sa barrier. Ngunit bago sila makatakas, isang malakas na kalampag ang narinig, kasunod ang pag-atake ni Garfield na nag-transform na sa anyong beast. Nabigla si Sub-Aro, nanginginig habang nakiusap na huwag saktan ang mga tao at gagawin niya ang anumang utos ni Garfield. Pero hindi siya pinakinggan, papatayin na sana siya ni Garfield nang sinalo ni Otto ang atake, dahilan para mapunit ang katawan nito. Sa lakas ng sigaw ni Garfield, napatalsik si Sub-Aro. Habang papalapit si Garfield, makikitang sinusubukan pa rin ng mga villagers na protektahan si Sub-Aro, pero madali silang pinapatay ng beast. Inihagis ni Patrash si Sub-Aro palayo at nagliwanag ang blue crystal. Pagmulat ni Sub-Aro, bumalik siya sa loob ng sanctuary. Paglabas niya, laking gulat niya dahil puno na ng nyebe ang paligid. Naglakad siya para malaman ang nangyayari, pero wala siyang makita ni isang tao. Doon niya nakita ang isang rabbit, nang subukan niyang hawakan, pinutol nito ang kanyang kamay at kinain nito ang kanyang daliri. Ilang sandali pa, nagsilabasan ng napakaraming rabbit at sinimulan siyang kainin ng buhay. Pagmulat ni Sub-Aro, nabalot pa rin ng kilabot ang buong katawan niya, tila ramdam pa rin niya ang bawat matinding kagat ng mga rabbit sa kanyang laman. Paulit-ulit niyang inuuntog ang ulo sa sahig habang paos na inuusal ang bakit na parang hindi niya matanggap ang sinapit niya. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, muling bumukas ang pintuan ng espasyo ni Echidna at naimbitahan siyang muli sa tea party nito. Pagdating niya sa mundo ni Echidna, agad niyang naramdaman ang kakaibang kalmadong bumabalot sa kanya, na taliwas sa matinding takot na naramdaman niya ilang sandali lang ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Echidna na epekto ito ng tsaa na ininom niya noong huli nilang pagkikita na nakaapekto sa kanyang sloth witch factor at nagbigay sa kanya ng mental stability. Habang humihinga ng mas maayos, tinanong ni Sub-Aro kung posible bang baguhin ang panata, ang sumpang pumipigil sa kanya na ibahagi ang kanyang sikreto kapag nakabalik na siya sa totoong mundo. Sinabi niyang handa siyang magbayad ng anumang kapalit kahit ano pa ang hingi ni Echidna. Namula si Echidna sa kanyang sinabi at medyo nahihiyang umami na may paraan nga. Sandaling ngumiti si Sub-Aro, may halong pag-asa. Pero agad din siyang nabalot ng seryosong pagdududa. Tinanong niya kung gaano kalalim ang nalalaman ni Echidna tungkol sa kanya. Sagot ni Echidna, alam ko lang ang alam ko, at idinugtong na ang tanging hangarin niya ay malaman ang lahat tungkol sa mundong ito. Doon napagtanto ni Sub-Aro na mula pa nung huling tea party nila, tila alam na ni Echidna ang lihim niya. Kaya sa wakas, ibinulalas ni Sub-Aro ang pinakamalaking bigat na matagal niyang tinatago, ang return by death. Nauutal siyang nagpakawala ng bawat salita, pilit na hinuhugot ang lakas ng loob habang binabalikan sa isip ang bawat masakit na kamatayan na dinanas niya. Habang paulit-ulit niyang sinasabi ang pagbalik sa kamatayan, kita ang panginginig sa boses niya, para bang muling nabubuhay ang mga bangungot. Makalipas ang ilang sandali, hindi na niya nakayanan at tuluyan siyang napaiyak. Simula nang makarating siya sa mundong ito ang kauna-unahang beses na naibahagi niya ang lihim na iyon, at sa wakas, may nakarinig. Lumapit si Echidna, marahang hinahaplos ang ulo ni Sub-Aro. Sinabi niyang alam niya ang bawat hakbang na ginawa nito bago makarating doon. Gusto niyang malaman ang iniisip niya, ang bawat emosyon, at ang bigat na matagal nang nakapatong sa kanyang balikat. Sapagkat si Echidna ang Witch of Greed, ang babaeng uhaw malaman ang lahat kahit ang pinaka-itinatago niyang katotohanan.
Nagpakita ng galit si Echidna sa nilalang na naghatid kay Sub-Zero sa sukdulan ng paghihirap, ang Witch of Envy. Alam niyang ngayon ay aware na si Sub-Zero sa puwersang hawak niya, isang kapangyarihang halos kauri ng sa isang witch. Ipinaliwanag naman ni Sub-Zero na wala siyang ideya kung bakit sobra ang pagkakataon ng Witch of Envy sa kanya. Sagot ni Echidna, walang sino man ang tunay na nakauunawa ng takbo ng isipan ng naturang witch. Mula rito, natanong ni Sub-Zero kung may limitasyon ba ang kakayahan niyang return by death. Ayon sa tansya ni Echidna, tila wala. Sinunod ito ng tanong kung bakit sa kanya ipinagkaloob ang ganoong kapangyarihan, at tugon ni Echidna upang hindi siya tuluyang mamatay at mapanindigan niya ang destiny na dapat ay ginagawa niya ng tama. Kung may mga bagay na hindi niya mabago kahit gaano pa siya magsumikap, maaaring hindi iyon bahagi ng itinakdang kapalaran. At ang desisyon ni Sub-Zero na iligtas ang kahit sino gamit ang kapangyarihang iyon ay manggagaling lamang sa sarili niya. Pero may kapalit, kapag binago niya ang destiny ng may matitinding sakripisyo, hindi na niya maibabalik ang mga taong nasawi. Dahil dito, napagpasyahan ni Sub-Zero na gagamitin niya ang return by death hanggang sa huling pagkakataon kung kinakailangan, lalo't napakarami pa rin ang hindi niya nauunawaan, tulad na lang ng pag-atake sa kanya ng mga rabbit. Ipinaliwanag ni Echidna na ang mga iyon ay tinatawag na Great Rabbit, isa sa 3 Great Mob-is, na nilikha 400 years ago ng Witch of Gluttony na si Daphne. Kahit mas malakas ang White Whale na tinalo ni Sub-Zero, mas mapanganib at mas mahirap puksain ang Great Rabbit dahil sa napakalaking bilang nito at anumang buhay na makita nila ay nagiging pagkain. Dagdag pa ni Echidna, ang Great Rabbit ay may kakayahang magparami ng walang katapusan, at ang tanging paraan para tuluyang mapuksa sila ay patayin silang lahat ng sabay-sabay. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya ngunit tila nag-aalinlangan kung dapat niya iyong ilabas. Iminungkahi niyang maaaring mabigyan si Sub-Zero ng pagkakataong makausap si Daphne mismo. Nagulat si Sub-Zero dahil inakala niyang patay na ang lahat ng witches. Doon ipinaliwanag ni Echidna na ang kaluluwa ng bawat namayapa ay nananatili sa Castle of Dreams, ang lugar na kinaroroonan nila ngayon. Binalaan niya rin si Sub-Zero na delikado ang makipag-usap kay Daphne, ngunit dahil siya ang lumikha sa Great Rabbit, siya rin ang pinakamainam pagkuhanan ng impormasyon. Pumayag si Sub-Zero. Pagkaalis ni Echidna, isang bata ang biglang lumitaw, si Typhon, ang Witch of Pride. Hinawakan nito ang kamay ni Sub-Zero, at bago pa niya mamalayan ay naputol na ang buong braso niya. Sa paglakad niya para kunin ito, nagkadurog-durog naman ang iba pang bahagi ng katawan niya na parang salamin. Pagkaraan niyang bumagsak, umalis si Typhon. Mula naman sa himpapawid ay bumagsak si Minerva, ang Witch of Wrath, at mabilis na ibinalik ang bawat piraso ng katawan ni Sub-Zero. Nagpasalamat si Sub-Zero bago siya muling iniwan ni Minerva. Sunod na nagpakita ay si Daphne, ang Witch of Gluttony. Agad niyang tinanong kung ano ang gustong malaman ni Sub-Zero. Ngunit napaatras siya dahil sa scent ni Sub-Zero, isang bango na tila tumutukso sa kanya bilang pagkain. Sinimulan ni Sub-Zero ang pag-uusap tungkol sa 3 Great Mob-is at ang dahilan kung bakit niya pinakawalan ang mga ito. Simple lang ang sagot ni Daphne para wala nang magutom na kahit sino. Ipinunto ni Sub-Zero na ang Great Rabbit ay kumakain ng tao. Lumapit si Daphne at inilantad na minamaliit nila ang Witch of Gluttony dahil para sa kanya, ang gutom ang pinakapundasyon ng pag-iral. Kapag naabot mo raw ang sukdulan ng gutom, makikita mo ang mundo niya at ng mga rabbit. Ipinahayag din niya na umaasa ang Great Rabbit sa mana upang makahanap ng prey, natural silang naaakit sa lugar na puno ng mana. Maaari umanong gumamit ng malakas na magic user bilang pain upang maipan ang lahat ng rabbit at mapatay silang sabay-sabay. Nagpasalamat si Sub-Zero sa impormasyon at mariing sinabi na uubusin niya ang lahat ng nilikha nito dahil napatay na rin niya ang White Whale. Tila nagalit si Daphne sa sinabi niya at sinagot siya ng pasaring bago maglaho. Sa muling pagharap kay Echidna, tinanong nito kung nakakuha ba siya ng mahalagang impormasyon kay Daphne. Sinabi ni Sub-Zero na kahit paano, oo, at napagtantong si Echidna ang pinaka-normal sa lahat ng witches. Inalok siya muli ni Echidna ng tsaa, ngunit mabilis niya itong tinanggihan. Habang nag-uusap sila, nakaramdam si Sub-Zero ng kakaibang sensasyon at sinabi ni Echidna na malapit na siyang magising. Naitanong ni Sub-Zero kung bakit naroon pa rin si Echidna sa harap niya, gayong dapat ay nasa gitna siya ng trial ni Emilia. Ipinaliwanag ni Echidna na nakikita na niya ang resulta ng trial ni Emilia at 3 araw na ang nakalilipas nang hindi pa rin ito pumapasa. Tinanong niya si Sub-Zero kung kaya nitong gawin ang bagay na hindi magawa ni Emilia at kung kayang makatulong ng return by death sa kanya. Nang tanungin ni Sub-Zero kung kailan siya muling makababalik sa Tea Party, sinabi ni Echidna na lalo itong mahihirapan sa bawat pagbalik niya. At dahil 2 beses na siyang nakapunta roon, kinakailangan na mas malakas at mas matindi ang sigaw niya sa ikatlong beses.
Nang unti-unting lumalabo ang paningin ni Sub-Zero, nagtanong pa siya ng huli, ano ang kapalit upang hindi niya makalimutan ang nangyari sa mundong ito. Sagot ni Echidna, ang panyong hawak ni Sub-Zero. Tinanggap ito ni Sub-Zero at nagpasalamat, sabay sabing magkikita silang muli sa trial. At bago siya tuluyang mawala, ipinangako ni Echidna na may mahalaga siyang sasabihin sa muling pagbabalik ni Sub-Zero. Sa muling pagbalik ni Sub-Zero sa Sanctuary, hindi pa rin mawala sa isip niya ang lahat ng nangyari sa Tea Party. Napansin niyang wala si Emilia, kaya agad niyang naisip na baka tumakbo ito palabas dahil sa takot o panghihina ng loob. Paglabas ni Sub-Zero, unti-unting nilalamon ng isang misteryosong shadow ang buong lugar. Mula rito ay lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang, dahan-daang lumalapit sa kanya habang paulit-ulit na sinasambit ang, mahal kita. Bago pa man siya tuluyang lumunin, mariin siyang niyakap ng nilalang at nagsimulang gumapang ang itim na shadow pataas sa kanyang mga paa. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang dumating si Garfield. Agad niyang sinagip si Sub-Zero, binuhat ito at mabilis na tumalon-talon palayo habang kanilang iniiwasan ang paghabol ng shadow. Matapos silang makalayo, sinabi ni Garfield na kailangan nilang makahanap ng paraan para patayin o matigil ang nilalang na iyon. Dito na tuluyang nakilala ni Sub-Zero ang nilalang, ang Witch of Envy. Naguluhan naman si Garfield dahil hindi raw papunta sa kanila ang witch. Ayon kay Sub-Zero, base sa direksyong tinatahak nito, malaki ang posibilidad na papunta ito sa mansion. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.